mga kababayan, magandang araw. Angelo, Magandang my araw partner. po. Magandang araw po, Miss Tony. Isa na namang makabuluhang topic mula sa makabuluhang tao ang ating matutunghayan ngayong araw na ito. Yes, tama ka Angelo, dahil sa programang ito ay para sa ating mga kapwa Pilipino. Alam mo naman, ang mga Pilipino talaga likas sa atin ang pagtulong sa kapwa at dito sa DWIC, patuloy natin pinapalakas ang diwa ng bayanihan, yung mga tulong-tulungan talaga Apo. lahat. Oo. Para maituloy natin ang pag-asa at serbisyo dito lang sa Tulay Pilipino. Yun, isang programa po na nag-uugnay sa mga nangangailangan at sa mga handang tumulong, mga non-government organizations, ahensya ng gobyerno at mga partner na may pusong maglingkod sa ating mga kababayan. Tama ka. At kami po ang inyong mga kasama sa serbisyo publiko. Ako po si Tony Rose Gaita. At ako naman po si Angelo Bainyo. Yan. Yo, Miss Tony, Okay. isang araw na naman. I know. Opo. Oo. At meron tayong great guest, Miss Tony. Yes, oo. Ngayong araw makakasama natin ang isang doktora. Mm. Yes, magandang doktora. Opo. Oo. Siya ay isang pediatrician. Ayun. Opo. Pero siya ay tumutulong sa kapwa. Yun naman. Malalaman natin kung ano ang kanyang ginagawa at aside from background. being a doctor. Mm. Yes, so siya ay walang iba kundi ang President and founder of Hope in Me Club, Ms. Doc Tina Alberto. Hi Tina and welcome. Magandang hapon po, Miss Tony Rose Gaita Yes. and Sir Tony. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga manonood sa kanilang mga bahay at tahanan. Yes. Ngayon Doc Tina, ano ba ikwento mo nga sa amin, ano itong Hope in Me? Hope in Me, right? Oo, Hope in Me Club. At kailan nagsimula ito? Ang Hope in Me Club po ay isang non-governmental organization na volunteer-driven. So lahat po ng aming mga kasapi ay mga volunteers po. No, we started po 10 years ago at marami po sa mga miyembro ay mga doktor at saka yung mga pasyente po namin na gustong tumulong sa mga mamaya. From the word itself, Hope in Me, we want to give hope to people in desperate situations. So yung ating mga batang mahihirap na nag-aaral sa mga pampublikong paaralan, sa ating mga preso Yes. na nasa kulungan, sa mga biktima po ng calamities or tragedy. So, dun po tayo nagtatry mag-respond. So, yung HOPE stands for H, Health and Nutrition, O, Occupation, P, People's Rights, and E, Education. Kasi yun po talaga yung gusto namin tuunan ng pansin po. Okay. Ngayon ito sinabi nyo na may mga doctors kayong kasama, hindi ba? Opo. Dito sa dito sa club na ito. Oo. What about meron kayong choir na kasama pa dito? Opo. Ito naman not made up of doctors itong choir ninyo, hindi. Hindi po. So, we have two choirs. Yung aming magsi-3-year-old na choir na po is the Bacoor Hope Children's Chorus. These are poor school children from the different public schools of Bacoor. So, they represent po the public school system of Bacoor. Tapos yung isa naman po ay Hope Ensemble, which is made out of the public school teachers. At meron din po kami miyembro na police who are also May serving police? in the Okay. public sector po who loves singing music. And we always say na kung ano man po yung ginagawa natin, it should always be para sa Diyos at bayan. So, hashtag para sa Diyos at bayan. Yes, Yun. so ayun, so pati pala police may Opo. sariling choir. They ano po, may kasama rin namin sila sa Hope Ensemble. Maganda At kahit yun. po yung preso, we were able to form 4 choirs in the BJMP, Bacoor Jail Management and Penology. 4 na choir po dun sa kulungan ng mga kababaihan. Ganun. Yes. Nakakatuwa, Miss Tony, na yung mga preso ay nabibigyan ng pangalawang pag-asa, Hope, na second oo. chance, ano? Oo, At saka nabibigyan sila ng ligaya. Yung parang Po. iba pag napapatawa mo isang tao, napapasaya mo. priceless, Miss Yes, Tony. yes, that's true. Oo. Ano naman ang advocacy nitong inyong organization, Doc? Actually, marami po kami tinatry na tugunan, di ba? Sabi nga, kung naaalala niyo yung sabi ni Sister Mary dyan, na when you see something that you need to change, no, dapat mag-respond ka dun. So, as much as possible, kung ano po yung mga grupo na alam namin na nangangailangan, tinatry namin mag-respond in our all little ways to help them. For health po, what we have, we also have free vaccines and medicines. So, we have our Hope Charity
pharmacy. So sa clinic po namin, we have a charity table. Lahat po ng donated medicines ay nandoon. So what they need to do, wala po requirements, just bring their reseta, and every day from 8 to 5 p.m. you can get your free medicines there. So mga maintenance medication. And Kasi this- nakalapag lang Opo, doon. They nakalapag can lang. get any medicine they need. Maglalagay lang po sila ng pangalan po nila, pakita lang po nila yung reseta sa pharmacist para alam po yun ang tamang reseta, and then they can get their medicines for free. And Basta you po do this available. every when, Doktora? Every day po. Every day po ito. siya. So, we have donations from patients and from drug companies po na nagbibigay. So, we try to offer po yung mga maintenance medications na sobrang bigat, lalo na po ngayon na panahon ng krisis sa gasolina, yung simpleng gamot na 50 pesos sa isang araw, mahihirapan po talaga yung mga tao na mabili yan. So, we give that. Tapos, we also have the daily feeding program for poor public school children. We have 60 to 100 enrollees. So, every day we feed them. We started last February 17. This is with the help of Food Access, Tulong Lasalleño, and Father Dean of Yes, the Friends Father of Saint Dean Mary Bongat, Milops. yes. Opo. So, yan po yung mga tumutulong sa amin. And ang mga pasyente ko po ay tumutulong din na magbigay ng donations po para po sa feeding program namin. And kasabay po ng feeding program, it's what we call Kitchen of Hope or Hapag Pag-asa. We also have the mobile library. Kitchen? Mobile Okay. library naman po. This is Hope on Wheels. So we have a mobile library that can go around communities. Right now, nandun po siya sa Hope Kitchen para po yung mga bata na naka-enroll dun sa feeding program, natuturuan din po ng mga volunteers on reading, writing, math, tapos we do Bible study also for the children and values education. Kasi importante po na while we're feeding, we're giving this health needs for the people, na na-change din natin yung values at Yes. kultura nating mga Pilipino. Kasi sila po yung susunod sa yapak natin. Kasi we want to build second liners, and education po talaga yung focus namin. Kaya we also have the Hope Scholars. These are academic scholars and mostly are journalist students, and journalism students and mga student leaders. Kasi sila po talaga inaasahan natin na in the future they could bring change to our country. Dok, itong Hope mobile Library. library nyo, how long siya nakapark dun sa isang area? Yung sa ano po Bacoor, naka-station talaga siya doon. It's Naka-station na open every siya day. doon. Okay. Tapos when we are invited, like we were invited in Tondo, Manila, so we go there. So some companies po talaga we can partner with you to bring this to communities. Tapos we also had partnership with Aglipa Church of Bacoor, so we went around the churches. And then we will have graduation for the students who will stick around for 3 months. Kasi ang gusto talaga namin, hindi siya yung parang dole out na you go there, you give school supplies. Kasi we're also giving out school supplies to children and school bags. Gusto namin na yung mismong tao sa community should volunteer to follow up on these children and to teach them. Kasi when we give without the children understanding why we need to give, Yes. and why we need to change the way we look at life and look at service, hindi natin mababago yung lipunan eh. Dok, when you talk of children, anong age range nito? Yung age, actually lahat naman po ng mga bata who wants to join the Hope Mobile Library are welcome. Basta gusto po. mag-aral. Basta gusto po mag-aral. Oo. And we catch a lot of children na nagugulat kami grade 2, grade 3, they don't know how to recite the alphabet. Those doesn't recognize the basic alphabet letter. So, grabe But po later talaga. on, natututo magbasa. Opo, yun ang goal namin. Dapat matuto sila talaga magbasa. Kasi basic ang reading sa math. If you skip on reading and mathematics, hindi ka na makaka-progress eh. Kaya pala, wala silang interest magbasa because they don't know how to read. Yes. Yun po yung problema. Lahat TikTok. TikTok So, na, minsan hindi na sabi natututo. nila, Doktora, Totoo. TikTok tayo. Kasi hilig talaga ng mga bata, TikTok ba? Siya sabi ko, Totoo. ayun kayo ha, okay lang mag-TikTok pero kailangan mag-aral muna kayo. Kasi parang nagiging focus sa mga kids right now talaga is social media, games, TikTok. Grabe, Kaya no? tuloy, Oo. oo. Yung pag-aaral medyo hindi na parang priority for them. So, Dok Tina, ano naman yung parang nagtulak sa inyo para simulan itong pagtulong sa mga kapwa natin Pilipino? actually, diba, I was parang raised in that family, no? Parang lahat ng mga tito ko talaga nandun sila sa may mga foundation na sarili, na ang focus talaga education and human rights. So, growing up in that family na in-inculcate sa inyo yung values of service to God and people, lalo na sa sambayan ng Pilipinas, talagang yung focus mo talaga is to give back to the country.
And I was also raised by the Good Shepherd sisters. Hi, sisters. Yes. Sila talaga ang focus kasi nila is service and humility. So life is not about competition, it's about cooperation and serving others, living to the life of Christ, 'di ba? Yung dapat talagang siya yung sentro mo sa buhay. So I guess that's what pushed me na bilang doktor na I know hindi dapat yung space mo yung pagiging doktor lang, kasi as a community doctor you're one of the most trusted people in the community. True. And once you move people to help others, mas madali eh. Yun yung nakita ko even during the pandemic. Yes. Dung pandemic po, we never close our doors. So, we opened our doors. We're the only clinic open in the entire Cavite and Las Piñas. So, the people help us out. So, nagpapadala po sila ng food, ng face mask. Kasi nung time na yun, talaga po hoarding, di ba? Opo. Alcohol. So, and we never got COVID. And none of my staffs also got COVID during that pandemic. So, it's amazing talaga. Amazing work of God. Na nakita natin yung miracle during the pandemic. And we were also able to adopt families. We have an Adopt the Family program kasi nga mga walang hanap buhay. And most of my patients are tricycle drivers, jeepney drivers, and vendors. Talagang wala kang trabaho nun eh kasi lockdown, diba? So, Opo. bawal silang magbiyahe. So, what we did, since the first week of pandemic, we raised funds para every month we can give donations to families. So, we were able to adopt 150 families at ang nag-adapt sa kanila, aside from the foundation, are my patients. So, every month for 2 years, we were able to give them groceries. Every month po yung consistent. Ano yun, Doc? In their own homes or meron kayong parang Ano po, may schedule send- sila. may schedule so, na- every 30th of the month, they will come to the clinic. Tapos may schedule. Para hindi sila na sabay-sabay, naka-alphabetize po yan. First 30 minutes, letter A ang apelido, letter B, tapos they come around the clinic to get their monthly ration of grocery. So, we were able to do that through the help of the community. Hindi lang po ako, hindi ko magagawa yun na mag-isa lang ako kasi wala din akong kinikitan masyado ng time na yun eh. Kasi di ba talaga naka-lockdown po tayo nun eh, di ba? Pero the community help. So doon mo makikita how one person can influence, or one organization can influence the values of one community. So for anong pinaka-challenging na nangyari sa inyo na ginawa ninyo? Actually, yung pandemic po talaga. Pandemic talaga, Kasi no? ano yun, mag-iisip ka na, will I continue to help? Will I close down my clinic? Kasi the risk, diba, is really, really great. Hindi naman natin alam kung ano yung gamot nun eh. And then, I graduated from PGH, and there are many doctors also in PGH who died of COVID. So, ang challenge mo sa sarili mo nun, una kong tanong, kaya ko ba to? Or Yes. pag COVID ako, baka mamatay ako, paano yung family ko? Pero during that time, hindi siya naging parang question sa akin kasi ang alam ko lang nun, dito ka itetest ni Lord eh, di ba? Your commitment to your people, Yes. na hindi ka dapat andun lang pag madali yung labanan, pag mahirap na iiwan mo sila. Di ba? And wherever you are in life, it's because of your patience, di ba? Kung anong meron ka sa buhay ngayon, kung anong yaman meron ka, kahit kaunti yan, it came from them. And dapat, kapag panahon na mahirap, hindi mo sila iiwan. Yun yung first po. And then secondly, syempre, yung question ko doon na, who will serve with me? Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng puwersahin yung mga staff mo who are also have their families and who are also afraid of their lives. Diba? Syempre, pag nagka-COVID sila, ako din yung captain of the ship eh. I am answerable for them. So, during the first day of the pandemic, when they announced lockdown, the most difficult decision sa group chat, will we still open the clinic or we close down? Kasi even hospitals closed during that time, diba? So, sabi ko, sige, basta bukas, lockdown na, kung sino yung papasok sa inyo sa clinic, masayang-masaya ako. Pero yung those who will choose to resign, I will also respect that. And during the first day of the clinic, everybody was there. Complete. So, Walang umalis. complete, nobody backed down. Sabi nila, alam naman namin na hindi kami pababayaan. So, Kasi importante talaga Oo. yung talagang buong loob opo, mo to tapos, commit. Yes, we were so Oo. happy din na kasi parang nung nakita ng mga tao sa community, hindi sila nag-back down. They're still there. They're sending out food. Every day, may mga cakes ka. Alam mo yun, yung parang fiesta everyday sa clinic. May darating na pansit out of nowhere. May mga ginawa silang PPE for us. Kahit yung mga plastic shields. Kasi
nabibili. So, some of the community members donated that. Tapos, we were able also to donate to PGH kasi ang dami na namin nakuha. So, sabi namin, bigay namin sa PGH yung iba. Anong sa pediatric dinonate wards. nyo, doktora, Nag-donate sa po kami ng PGH? PPEs. Okay. Dati niuso yung parang naka-hazmat Yes, ka, oo. tapos face mask, tapos we also donated mga detergents, face mask, yung mga Lysol, nag-donate po kami sa kanila noon. So, yun po yung yun yung nakakatuwa doon. So, the community talagang pulled their resources to help us also. And that was during the pandemic, During no? the pandemic. But now, ang naibibigay ninyo sa PGH as part ng tulong ninyo ay mga hospital beds, beds, di ba? opo. Hospital beds or the pull-out Bantay beds? oo. Bantay beds. So, we also launched last December po the Hope Beds. These are Hope Bantay Beds actually. These are for the Bantay. Kasi kung napapansin nyo, if you have ever been to public hospitals, yung mga bantay, halos lahat ng public hospital, upuan lang ang binibigay sa mga bantay ng pasyente. So, kapag pagod na sila sa gabi, kailangan matulog. O ang kung tendency, buntis. either natutulog po sa upuan or natutulog sa floor ng ospital. Na alam naman po natin ganong kadumi ang floor ng hospital. And lalo na po sa PGH, marami sa pasyente namin chronic patients, may mga leukemia, may mga cancer na mga bata. So they stay around for matagal, hindi yan isang araw, 2 araw, aalis na. Sometimes months nandun sila. So nakakaawa po yung mga family members, makikita yun nandun sa floor. Nung pasyente ko dati, ICU yung anak niya, and yet natutulog siya sa ilalim nung, kasi sa PGH, sobrang puno na po yung tunay na ICU. We are forced to make the wards an ICU also. So, ang nangyayari po yung mga bantay, natutulog sa ilalim ng kama. And one of the mom was buntis, sobrang buntis, and naglalagay lang siya ng cardboard sa floor to sleep on it. Diba? So, alam natin na hindi naman dignified yung ganun na sitwasyon para sa mga pasyente. So, we have to do something about it. Yes. Doc, saan nyo naman nakukuha yung pondo? Sino tumutulong sa inyo? Sa before po talagang talaga kami, sari-sariling sweldo, sari-sariling Kanya-kanyang donation, dukot, kanya-kanya po ng talaga bulsa. bunot kung sino po yung willing mag-donate. Sa ngayon po, we're so happy when we registered po Hope with SEC and launched it as a foundation, and may tumutulong na po, no? One is food access. We do food rescue para Yes, po sa Hope Arthur. Kitchen with Sir Yes, Arthur Winston. And of course, yung tulong Lasalleño. So, they're giving out also supply of rice every month for the kitchen. So, hopefully po, tuloy-tuloy na po ang mga Lasal brothers to give us regular supply of rice. And then, we also have yung kay Father D, no? More of spiritual counseling for the group. And then, we also have donations from other companies po na nagbibigay po ng mga food products nila sa Hope. And then, of course, ang biggest donors din talaga yung mga patients who continue to adopt scholars and who continue to give mga school supplies po sa Hope. At nakakatuwa din po kasi yung mga patients ko, halimbawa, like last 2 weeks ago, may namatay akong pasyente, so hindi na nila magamit yung hospital bed, yung mga suction machine. O, doktora, donate ko na to para magamit ng ibang pasyente mo. So, what we do, yung mga donations ng mga suction machine, mga hospital beds, at saka yung mga wheelchairs, pinapahiram namin sa patients. Pag hindi na nila gamitin, babalik na, ipapahiram naman namin sa ibang patients. So, ganun yung community na nabibuild nyo. Diba? Na may pakialam at malasakit sa kapwa. Tulong-tulungan talaga sila. Oo. Yes. Sa mga sa charity mission po na mga na ginagawa niyo, paano niyo po naman paano po ninyo pinipili yung mga tinutulungan yung community? Usually po, for example, sa Bacoor kasi lagi nasusunog no? Parang last week lang we had 5 fires, 5 fires. So, kapag nakita namin na may community na maraming nasunugan, pupunta kami doon to give out yung basic needs nila, pagkain, groceries, tapos yung mga school supplies ng mga bata, mga damit, para may immediate response doon sa sa condition. Tapos, meron din kami tinutulungan ng community ng mga Aita sa Pampanga and mga mangyan sa Oriental Mindoro. So, usually, mga people din, NGOs who also reach out to us. Lalo na po ngayon, napakahirap po magpa-medical mission. Yes. Kasi ang hirap po kumuha ng doctor, nurses. So, kapag kaya po namin at may mga panahon at volunteers kami, nakakapagpadala po kami ng tulong sa mga communities. So, nakakapag-outreach kayo. Hindi kayo confined or concentrated sa Bacoor. Hindi po. Yes. Oo.
Oy, as Doktina, yung mga kababayan naman natin na gusto kayong mag-donate at Yes, saan po yes. kayo nila matatagpuan at saan po nila kayo pwede ma-contact? We are stationed po in Bacoor, Cavite at Health Index Multispecialty Clinic. We also have po our Facebook page, Hope in Me Club Inc. And we also have yung may personal page po, Doctina po. So you can contact us. Doctina, Opo. Doctina lang? Opo, Doctina lang Sa po. Facebook mo Opo, yun? sa Facebook page po. You can contact us through those Facebook pages po. Ayun. Doctina, before all this, baka hindi narinig ng iba, no? What were you as a doctor? Ano yung, how do you call that? Specialty. Ano yung Specialties, specialty mo? I'm a Yes. pediatrician po Mm. by specialty Profession, yeah. profession. And pero I'm a community doctor, 'di ba? Kahit yung matatanda, tinitingnan ko na rin kasi mas prefer nila minsan yung yung parang family. Yes, lalo Oo, pag so, pediatrician, lalo na may po, lambing yun eh. Lalo po yung mga elderly patients, mas Mm. gusto nila kasi nilalambing sila. Totoo yun. At minsan, yung mga elderlies, mas bata pa dun sa mga bata. Totoo. Di ba? Mm. Bumabalik yung pagkabata nila. Oo Mas nga gusto po. nila mas attention. Opo. Oo. Nakakatuwa naman. Ayun. Bawat charity nyo po ba ay may mga kumakanta na choir? Or, Yung choir po, hindi naman po lahat. Usually, pag mga major launch lang. Like when we, launch the Hope Kitchen, nandun po yung mga choir. Pero yung choir kids po namin, saka yung Hope Ensemble na adult choir, we practice every week. So, yung mga adults tuwing Friday night, tapos yung mga kids tuwing Saturday morning. Ang ganun. But like, kunyari, Christmas, hindi ba kayo umiikot sa mga hospital to make them Christmas, sing? nagkumanta po kami sa yung Hope Ensemble saka yung Bacoor Hope Children sa PGH. Oh, okay. We sang PGH. there. So, short concert. Tapos, we also sing sa mga events, corporate events, kasi I have friends na bawa sa yung isa sa mga major theme park dito sa Pilipinas. So, yung naging friend ko po yung may-ari. So, we are invited there to guest there. So, yung mga bata nakakakuha ng free entrance dun sa mga, and food dun sa mga theme park. Kasi syempre, mga bata po mahihirap, hindi po nila ma-afford na magbayad ng mga entrance fee for that. And we also get to be invited sa corporate affairs para po yung ma-sustain din yung mga gastos ng mga bata sa choir. Yes, ang importante yun. Oo nga po. Oo. Dok Tina, ano naman po yung mga, halimbawa yung mga gusto mag-donate sa inyo, ano yung mga mas kailangan ngayon ng inyong foundation? Ang mas kailangan po talaga namin lagi is school supplies. School supplies. At saka yung mga food for Pa rin, children. oo. Tapos, syempre po yung time, mas iba po na hindi lang kayo nagdo-donate dapat na i-experience nyo rin po yung joy of donating. Saka sino ba yung pinagdo-donate nyo? Kasi it will change you forever. Sabi ko nga, the opportunity, when God asks you to help someone, it's not just helping that person who is in need, but it's you changing your life. Yes. Na finding that joy in helping others. It's an Coming up opportunity for forward you. and, Opo. getting to meet the people that you help. God is giving you the opportunity to change your life when He asks you to help someone. Dok Tina, baka may mga announcement po kayo at ulitin na lang po ulit natin kung saan nila kayo makokontak ulit. Okay, so every day po, we have the Hope Kitchen or Hapag Pag-asa. This is Monday to Friday from 11 a.m. to 4 p.m. So nagpapakain po kami sa mga bata at nagtuturo din po sa mga bata. So kung kayo po ay guro at kahit hindi guro pero may hilig magturo sa mga bata, you can join us po every day at Health Index Mambog, Bacoor, Cavite. And then every Saturday po for those who are interested po sa choir, we teach children. Any age po yan, 8 years old hanggang 18 years old. And then for the adults, we have the Hope Ensemble every Saturday po, Friday po night yung meeting. And then we will also have this choir workshop po that we will do on last week of April to May. This will be a 4-day workshop sponsored by NCCA, the National Commission on Culture and the Arts and Hope, for public school teachers and private school teachers na gusto pong matuto paano po mag-organize ng choir. So, yun po yung aming pinakamahalagang project for this month. And continuous pa rin po yung aming Hope Scholarships. And last night po, we posted yung Adapa Family. Yes, how does that go? Gusto po sana namin siyang ibalik kasi yung increases sa gas, diba? Yung mga Opo. drivers natin, wala na halos kinikita. Tapos kanina nga may nag-text sa akin na, Doktora, sana matuloy yung programa mo kasi ang kinikita lang ng asawa ko driver, 100 a day. So sabi niya, pag walang kita, halos isang beses na lang kami sa isang araw kumakain. So sana po,
last pandemic, 500 pesos a month lang naman po yung hinihiling namin per family. Mamimit nyo rin naman yung mga families po who you are sponsoring. So, kahit po 500 pesos na groceries kasi mahalaga yun sa mga Itong families. adopt a family. Apo, Yes. per family. Tapos, actually, it's not just the amount it's the people na walang-wala na alam nila na somebody wants to help them out. Somebody out there is looking after them. It's that spirit. It's not just the amount of money you're giving or groceries, but it's the care you're giving together Yes, with yes. what Now, you're Doc giving Tina, paano ninyo napipili itong mga families na sinasama ninyo Usually dito po, sa meron adopt? po kaming community leader din ng mga tricycle drivers. Ang pinipili po namin talaga dapat yung poorest of the poor. Indigent Talagang walang talaga. kakayahan po talaga. Yung indigent talaga. May requirements po ba silang kailangan dalhin po para Wala naman po, basta po ni-refer. Tapos usually naman within the community, alam mo talaga kung sino yung pinakamahirap Oh. di ba? Yes, yes. So, wala pong requirements. Ayun. At Okay, least hindi na- na kailangang yung pagkadami-dami requirements para lang matulungan na ng Miss Tony. Yes, yes. Totoo. Maraming gano'n, Yun no? din yung iniiwasan namin na parang sabi nga ng iba, parang lalo sinasampal sa mukha mo yung kahirapan mo, di ba? Totoo yun. Yun, di ba po? Saka parang nawawala yung joy of sharing and giving pag ganun yung proseso. Tama. So gusto po na yung maramdaman ng mga binibigyan natin na hindi kayo namamalimos because this is what you deserve in life and this is what God wants to give you. Yes. Kasi God loves you. Gusto na yung maramdaman nila na mahal ka ng Diyos kaya meron ito. Ayun, marami pa Oo. tayong pag-uusapan, Angelo. Yun, Miss Tony. Kaya lang we have to pause for a break muna. Apo. Eto. Ayaw, Miss Tony! Yes. Miss Tony, ito, Ano bago meron tayo... ka dyan? bago tayo magtungo sa ating panauhin, ay meron po tayo isang magandang balita, Miss Tony, ha? Ito, PCSO, tuloy-tuloy sa pagtulong at naghatid ng medical at dental na serbisyo sa Batanes. Alamin po natin sa balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Ng hirap at pag-asa. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Nagbigay ng libreng serbisyong medikal at dental ang Philippine Charity Ship 6 Office sa 183 residente ng Basco, Batanes. Pinangunahan ni GM Melquiades Robles ang aktibidad kasama ang mga lokal na opisyal kung saan nagbigay ng konsultasyon at dental services, ECG at libreng gamot. Tampok din ang AI-powered portable X-ray system para sa mabilis na pagtukoy ng sakit tulad ng tuberculosis. Nagkaloob din ang PCSO ng medical equipment at 6 na patient transport vehicles sa iba't ibang bayan upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailapit ang healthcare sa publiko. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Yon. Better Yun, news. yes, the better news. Yeah. But here is much better news. Yun. Yan, okay, ang mga kasama natin sa Yeah. araw na ito, although ito ay through phone patch, Yes, di ba? ma'am. Oo. Ay walang iba kundi si Attorney Annaliza P. Insyong, Yun. Manager Corporate Planning Department ng PCSO. Ayun. Ayan, hello Miss Ana, good morning. Good Magandang araw, Miss Ana. afternoon. Magandang araw. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan. Okay, Miss Ana, ang tatalakayin natin ngayon, araw na ito, tungkol sa PCSO. Dahil sa dami ng hinahawakan ninyo, Miss Ana. Ito naman yung GAD. God. God. My God. Yes. Ayan. Ito, ano ba ang gender and development? O God At- ng PCSO. Yes, gender and development at bakit ano ba to? Mahalaga. Bakit mahalaga Mahalaga. ito sa PCSO? Paki-explain nga ho, Miss Ana. Okay, ang gender and development ay isang government framework upang masigurado ang mga programa at serbisyo ng BS at tumutugon sa pangangailangan ng lahat ng genders, lalong-lalo na po sa mga kababaihan at iba pang marginalized sectors. Sa PCSO, napakahalaga na matiyak namin na ang kita ng aming mga gaming products ay napupunta sa mga programa na inklusibo at makakatulong sa lahat pagdating sa serbisyong pangkalusugan at pangkawanggawa. Ayun, oo. Ayun. Paano naman sinasama ng PCSO ang GAD sa mga programa at serbisyo nito? Actually po, sa PCSO, naka-integrate na ang gender and development sa aming mga programa.
sinisigurado nating yung mga programs po namin ay gender responsive at inclusive at sample na po nito yung aming medical assistance program, institutional partnership program, corporate social responsibility program. Ibig sabihin, ang mga programa ng PCSO ay dinisenyo at pinatutupad upang maging patas, accessible, at sensitibo sa iba't ibang tao, anuman po ang kanilang kasarian, edad, kakayahan or kalagayang panglipunan. Ito po ang dahilan kung bakit ang aming mga programa ay nagsasagawa rin ng sex disaggregated data. Kinikilala kasi po ng aming mga programa ng mga iba't ibang gender po katulad ng mga kababaihan at kalalakihan at iba pang gender identities ay may magkakaibang pangangailangang medikal. Kaya inaangkop po namin yung mga serbisyo namin para matugunan ng mga ito. Tinitiyak din po namin na ang mga serbisyo ay nakakaabot sa mga kababaihan, kabataan, senior citizens, PWD, indigenous population, refugees, migrants, minorities, informal settlers, at iba pang marginalized sectors. Kaya po kasama sa aming mga policies at communication materials, pinapakita namin na ang respeto at pagkakapantay-pantay. Ayun. Ngayon naman, Angelo, tanungin natin, paano tinitiyak ng PCSO ang pagiging sensitibo sa kasarian dito yung gender sensitivity ng mga empleyado nito? Paano tinitiyak ng PCSO ang pagiging sensitive nila dito sa kasarian? Regular po kami nagsasagawa ng mga training, specifically yung gender sensitivity training para mas maintindihan ng mga empleyado ang mga gender issues at kung paano kami magbibigay ng maayos, patas at respectful na serbisyo. Kasama din po ang gender and development sa aming onboarding programs para sa aming mga bagong empleyado. Kabilang po sa mga topics na dinidiscuss sa gender sensitivity training ay yung mga basic gender and development concepts, sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. Kasama na din po doon yung mga laws on gender mainstreaming, Anti-Sexual Harassment and Safe Spaces Act. So, last year po, 2025, nagbigay kami ng 7 batches ng gender and sensitivity training para sa mga empleyado. Umabot po sa 238 participants yun. 130 doon yung mga babae at 108 naman ng mga lalaki. Ngayon pong taon, for 2026, specifically ngayong Women's Month, nagbigay din po kami ng cancer awareness training sa aming mga empleyado upang i-encourage ang workplace wellness and healthy living at i-promote po ang early detection. At the same time, nagkaroon din kami ng financial literacy training for our employees at doon po itinuro naman ng basic budgeting, saving strategies, basic investment and financial planning. So, ito po yung mga programa namin para sa aming mga empleyado. Ayun. Okay. Attorney, meron pa akong isang tanong dito. Ano ang papel ng GAD focal point system naman sa PCSO? Okay. Yung GAD focal point system po, siya yung core team composed of different managers, of course headed by GM Robles po ito. Sila ang nangunguna para sa mga GAD efforts. Sila ang nagpaplano, nagmo-monitor at nagsisiguradong nasusunod yung mga GAD policies. Sila rin po yung naghahanda ng GAD plan and budget for the year at titingin kung epektibo ba ang mga programa namin sa gender and development. In relation to this, nagkakaroon rin po kami ng GFPS Functionality Assessment Workshop kung saan tinitingnan po yung effectiveness naman ng GFPS upang matukoy kung
ano yung mga strengths and mga gaps, and kung may pagkukulang, para mapalakas ang capacity ng GFPS team upang makagawa ng action plan at masiguro ang compliance sa GAD policies. Ayun na. Attorney Ana, so sa madaling salita po ang mga tulong na naibibigay ng GAD sa ating mga kababayan ay more on sa mga seminar, training sa ating mga kababayan sa workforce. Bukod po dito, marami po kaming programa na naka-attribute sa GAD. Yung amin pong medical assistance program, nagbibigay kami ng financial assistance sa mga may sakit. At sinisigurado po natin ito na ito po ay para sa lahat, hindi lamang po sa mga, most specifically dun po sa mga marginalized and vulnerable sector. Mayroon din po tayong mga corporate social responsibility programs at sa ilalim po ng programang ito, nagbibigay po kami ng charity pa o mga food packs. Nagbibigay rin po kami ng mga mobility aids like wheelchairs, walkers, and medical devices such as nebulizers, BP monitor, and other mga items po na kailangan, mga weighing scale. Specifically, binibigay po ito sa mga vulnerable, sa mga solo parents, sa mga PWD, senior citizens. So, marami pong programa na naipaloob na rin po ang gender mainstreaming doon. Kaya marami pong nakikinabang sa mga programa po ng PCSO na may GAD perspective. Ayun, oo. Napakalawak pala, Miss Tony. So yun, pwede din pala silang mahinga ng financial assistance ito at tumutulong sa mga community, lalo sa mga hindi maabot ng, Yes, oo. ng pamahalaan. Gusto ko sana tanungin kung everywhere nila pinamimigay itong mga medical equipment, mga ganun. Pero bago pa tayo magtanong ng kung Apo. ano, yes, nang marami pang tanong sa kanya. Yun, pag-asa ay buhay, Miss Tony. Yes, oo. Ayan, nagbabalik Ngayon, po tayo. Si attorney, kasama pa natin. Apo, Attorney Insyong, ma'am. Attorney Annalisa Insyong. Yes. Ayun. Ayun. Attorney, may tatanungin ako, anong mga requirements naman ang kailangan para makahingi ng tulong, especially sa mga medical expenses, medical supplies, na para ma-avail nila yung mga wheelchairs, Apo. yung mga ganun. Okay. Para po sa under ng Corporate Social Responsibility Program, ito po yung mga items such as yung mga mobility aids, medical devices, and yung ating mga food packs. Usually po, ang humihingi nito ay ang mga local government units, yung mga chief executives para sa kanilang constituents, at yung mga NGOs. And ang mga requirements po dito is just a letter request, and nakalagay po dun kung ano yung mga hinihingi, and kung para kanino yung sino po ang magiging beneficiaries, because we will be requiring yung certificate of indigency. It's a certification from the local DSWD na sinasabi na yung mga items po ay ibibigay sa mga vulnerable, sa mga indigents, or sa mga PWD, or sa mga senior citizens natin, or single parents, among others. So, ganun lang po kasimple. It's just a letter request and a certification from local DSWD. Ayun. Sige po. For ano naman po, these are for yung mga CSR programs po namin. For yung medical assistance program po namin, naka-identify po siya, naka-enumerate sa aming website, pcso.gov.ph. Pwede pong mag-refer doon, pero yung briefly lang po, it's just a letter request as well, and medical abstract from the hospital, and the billing statement. Okay, what about from the doctor? Kailangan pa ba ng, ano ba yung tawag doon? Doctor's... Reseta? Hindi reseta. Doctor's request. Request. Oo. I think po we are requiring po yung medical abstract of the patient. Okay. Oh. Kasama na yun doon.
Yes. Sa medical abstract, yes. Yes. Attorney Ana, once na nasettle naman po itong mga requirements na ito, gaano naman po katagal para ma-release itong tulong itong tulong sa ating mga kababayan? For yung corporate social responsibility po, once approved by our general manager, we ni-schedule na po yung turnover ng mga items, especially dun sa mga LGUs. Nagbibigay din po kasi kami sa mga disasters. So, pagka halimbawa may baha or sunog, mabilis po yung dispatch. As soon as ma-complete po yung requirements and ma-approve po ng general manager namin. For the medical assistance program, yung pong mga assistance is requested through online, and kung nakapasok po sila dun sa online request namin and within the budget for the day, nalalabas po yung guarantee letter within 24 hours po from request. Ayan, 24 hours. Bilis. Okay. Miss Attorney Ana naman, ano naman po yung matanong ko lang po, ano naman yung mga pinaka-pagsubok nyo dyan sa gender and development po ng PCSO? Of course po, maraming challenges kasi marami rin pong, kumbaga, we have made significant strides po sa aming efforts na sa gender and development, pero kailangan po yung constant na capacity building, training ng mga empleyado para tuloy-tuloy po yung na ma-imbibe din nila na maging kultura yung gender and development kung saan pinapractice namin yung pagiging inclusive and responsive. Ayun. Okay, sineseparate kaya yung girls and boys dun sa Opo, sa training po. Meron Sa po ba training? kayong training program na halimbawa ngayong araw na ito para lang sa mga women, susunod sa men? Most of the time po, pinagsasama talaga namin ang training kasama ang mga babae at lalaki. So, kahit sa cancer prevention, magkasama din sila, financial literacy, magkasama rin po sila. Even sa gender sensitivity trainings, kasi mas mahalaga pong ma-experience nila yung interaction so that they will also know how to respect each other. Sige po. Attorney Ana ba? Sige pa. Ang ano po namin is that ang gender and development ay hindi ine-empower lang ngayong mga babae or pinaglalaban ng babae at lalaki. Because ito po ay naglalayo na magkaroon ng equality in terms of accessibility, in terms of accessibility to resources and opportunities. Ayun. Attorney Ana, baka meron kayong mga mensahe o panawagan sa ating mga tagapakinig na mensahe sa kahalagahan ng gender equality. At paanyaya na rin po sa ating mga kababayan na patuloy na tangkilikin ang mga laro ng PCSO. Okay, sa ating po mga kababayan, sana po ngayong National Women's Month at kahit po hindi National Women's Month ay ating kilalanin ang kahalagahan ng mga kababaihan, ang kanilang mga kontribusyon sa ating bansa at sa ating mga pamilya. Igalang po natin, palakasin pa ang mga at tangkilikin ang mga ginagawa ng mga kababaihan. At sa ating po mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo na patuloy kayong sumuporta sa aming mga gaming products because sa bawat taya po ay may kawang-gawa. Magandang hapon po. Thank you very much. That was Attorney Ana Liza Insyong, Manager, Corporate Planning Department ng PCSO. Ayun. Ayan, Maraming salamat, Attorney Ana. Thank you very much. Thank you very much. Good day to you. Okay, ang bilis ayan. ng oras, Miss Tony. Ang Yan ang bilis ng PCSO, oras. hindi umurong sa pagtulong. Correct. Oo, Opo. talagang palagi nandyan. Maaasahan. Maasahan talaga. Anyway, oras natin ay Opo. 1:58, alauna, Oy, ang bili- 58. Oy, ang bilis po, Miss Dalawang Tony. hinga na lang, goodbye na. Oo nga.
Oo nga po. Kami po, nako, maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayon, yung mga foundation, mga charity at patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan Pilipino. Saludo po kami sa inyo. Yes, yes. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Lagi nga nating sinasabi dito, Miss Tony, sa Tulay Pilipino, walang ibang tutulong sa Pilipino. Kung hindi ang kapwa Pilipino. Kami Totoo po, yan. kami po yung nakasama. Ako po si Angelo Bainyo at ang Reyna ng Public Service. Tony Rose Gaida po. Have a nice day po. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Bye-bye.